Mark chapter 2 verse 1 to 12 para makita natin ang buong kasaysayan. Maunawaan natin nang sa ganoon ang pagtalakay po natin sa mga talata batay doon sa kabuuan. Nang siya'y pagbalik sa Capernaum pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Maraming nagtipon kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan. At kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng 4. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, binaba nila ang higaang kinahigaan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." May ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na tatanong sa kanilang mga puso, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Sino malapastangan? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Pagkabatid ni Jesus sa kanyang espiritu na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, "Bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa lumpo, pinatatawad ng iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan, at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may autoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan," sinabi niya sa lumpo, "Sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan, at umuwi ka." Tumayo nga siya. Agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Ano pat namangha silang lahat at niliwalhati nilang Diyos na nagsasabi, "Kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito." Isang dakilang kasaysayan ng kagalingan na may kaugnayan sa ating lahat ngayong panahon ito. Tayo manalangin. Minsan ba, Panginoon, ang iyong salita ay maunawaan lamang sa espiritual na kaparaanan? Kami po ay makalaman at meron kaming bahid sa aming pong pangunawa ng iyong salita. Kaya tulungan niyo kami na maunawaan namin ito ayon po sa liwanag ng inyong pong kalooban. Hanad namin ang tulong ng iyong banal na espiritu pang makita namin ang totoong kalagayan at kwento ng kasaysayan ito na may kaugnayan sa aming pong mga personal na buhay ngayong gabi. Maraming salamat po. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong paksa rito ay tungkol po sa pagpapagaling ng isang paralitiko. At yun ang ating pinag-aralan. Pangatlong Thursday na ngayon. At bawat talata ng kasaysayan ito, mayroong kaugnayan sa atin. May kahulugan. Una, ating pinag-aralan ng verse 1. Verse 1 lamang ang ating tinignan at nakita natin doon ang lugar ng pagpapagaling. Anong lugar yon? Capernaum. Ang Capernaum dito, sa totoong kalagayan ayon sa kwento, ay inilarawan sa isang taong lumpo. Na bagamat ang Capernaum ay mayaman, mataas ang kanilang antas sa buhay, ngunit lumpo sila pagdating po sa espiritual na bagay. At ikalawa, ating natalakay din ang pangangaral bago ang pagpapagaling. Now, kinalipon po na ng napakaraming tao rito ang Panginoon dahil ang hangad nila ay pawang himala. Bagamat nais din nilang makarnig ng pangangaral ni Jesus. Ngunit hindi binigay ni Jesus ang kiliti ng kanilang gusto, kundi agad siyang nangaral sapagkat wala pong totoong kagalingan ang bayang Capernaum na inilalarawan ng lumpong ito kung wala ang salita ng Diyos. Maaari silang magkamit ng material na kalagayan, pero kung walang salita ng Panginoon, hindi sila magkakaroon ng totoong kagalingan ng kanilang kaluluwa. Kaya naman,
Hindi po tumatanggap ang Panginoon ng anumang lugod sa tao, kundi ginagawa niya kung ano yung kailangan sa tao. At ito ang ating layunin ngayon. Hindi tayo naparito para bigyan natin ng ligaya o kasayahan ng ating pagtitipon, maging ang Diyos, kundi nais natin malaman ano ang kalooban ng Panginoon sa atin. At ito'y sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. At sa ikatlong bahagi na ating tatalakay ngayon, ay tignan naman natin ang persona o tao sa pagpapagaling. Sino siya? Now, gaya na sinabi ko kanina, ang taong ito ay lumalarawan sa bayang Capernaum. Ngunit ang taong ito ay lumalarawan din sa ating lahat ngayon. Sino siya? Makita natin meron siyang problema at hindi siya makalapit kay Jesus. Now, tignan natin kung sino itong taong ito sa tatlong punto. Una, tignan natin ang kanyang kaso. Ikalawa, tignan natin ang kanyang tagapasan. Ikatlo, tignan natin ang katangian ng kanyang tagapasan. So, unang-una, alamin natin ang kaso ng taong ito. Verse 3. Ang sabi po sa verse 3, may mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng 4. Ito ang pahiwatig ni Marcos. Hindi nakatuon si Marcos doon sa 4, kundi una niyang binigyan doon kung sino yung tao na dala-dala ng 4. Ano ang kanyang kalagayan, ano ang kanyang kaso. Ito ang sabi, ito'y isang lalaking lumpo at buhat ng 4. Buhat ng 4. So, una, bakit siya lumpo? Dahil ang kanyang karamdaman, batay sa ibang salin ng Biblia, ay paralysis. Siya po ay isang paralitiko. Ano bang paralysis? Ang paralysis po, ito yung kawalan ng kakayanan na kumilos. Kapag ikay paralitiko, wala kang kakayanan kumilos. At kadalasan, dahil ikaw ay paralitiko, wala ka rin kakayanang makaramdam. Kaya kadalasan sa mga paralitiko, hindi na makakilos, wala pang pakiramdam sa katawan. Kumbaga, kung ating titignan ang kalagay ng tao ito, siya ay inutil. Wala siyang pakinabang sa buhay. Baga, pasanin siya sa buhay. Problema siya, pabigat siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kanyang kamag-anak marahil. Siya ay problema. Ang tanging magagawa lamang ng itong paralitikong ito ay ilagay sa tabi ng kalsada at humingi ng limos. Yun ang kanyang tanging magagawa. So ito lumalarawan sa isang taong makasalanan na tayo man ay paralitiko ng kasalanan. Walang sino man sa ating maaring makagawa ng bagay upang matulungan natin ang Diyos na makagawa ng espiritual na bagay sa ating sarili. Tayo'y paralitiko. Okay? So sa makatuwid, kung siya'y inutil, isa pang kaso niya, siya ay isang taong kaawa-awa, kahabag-habag. So ito'y lumalarawan sa bayang Capernaum. Bagamat ang Capernaum ay bantog sa kanilang kayamanan, pinagpapala sila, pero sa kalagayang espiritual, kahabag-habag. Hindi sila kayang lumapit sa Diyos ayon sa paraan ng Diyos, kundi nais nilang abutin ng Diyos ayon sa kanilang relihiyon. Natignan natin ang kanyang kalagayang kahabag-habag, paralysis. Sa King James po na Bible, kung ating babasahin, sa verse 3, ang sabi diyan, and they came unto him, bringing one who is sick of palsy. Ang sabi diyan, siya may sakit ng paralitiko. Sa makatwid, ang kanyang pagiging inutil, ang kanyang pagiging paralitiko, hindi bunga ng aksidente. Marami po kasing napaparalyze dahil sa aksidente. Sa makatwid, ito ay sakit. At ang sakit, alam naman natin, kahit ikaw ay isang matuwid na tao, kahit ikaw ay banal na tao, hindi maaaring hindi ka magkasakit sapagkat minanan natin ito kay Adan. Kung tawagin yan, Adamic. Okay? Adamic sin. At dahil si Adan ay nagkasala, unti-unting namamatay ang tao, nagkakasakit, tumatanda hanggang sa mamatay. Ito pong kalagayan ng paralitikong ito.
Ganon din tayo sa buhay natin, sa kasalanan. Unti-unti tayong mamamatay dahil taglay natin ang Adamic nature. Hindi po ito minana yung ating pong kasalanan. Hindi po mana, kundi ipinasa sa atin. Sa theological term, Adamic. No? Pag sinabing Adamic, ang sabi dyan, imputed to us. Isinalin lang sa atin yung nagawa ni Adan. Kaya naman, mayroon tayong likas na Adamic, natural, gumagawa tayo ng kasalanan. Ang tao hindi nagiging makasalanan dahil gumagawa siya ng kasalanan. Hindi. Kaya siya gumagawa ng kasalanan dahil siya isang makasalanan. Ang baboy, hindi yan pupunta roon sa lubluban sa ibang paraan, pumupunta sa lubluban dahil ang likas niya ay baboy. Ganon din ang tao, ang likas natin ay Adamic nature. Kaya nga, natural lang sa atin na tayo ay gumagawa ng kasalanan. At dahil gumagawa ng kasalanan, tayo po ay nagbubunga ng iba't ibang karamdaman, iba't ibang problema sa buhay. Because the wages of sin is death. Pag sinabing ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi lamang ito patay tayo, kundi maging sa pag-deteriorate ng ating katawan. Itong kalagayan ng lumpong ito, dahil sa kasalanan ng minana, talaga namang siya ay magkakasakit. Kaya lahat tayo ay magkakasakit. Iba't ibang karamdaman. So, itong lumpong ito, lumalarawan sa lahat ng tao. Ikaw, ako, at tayong lahat. Taglay natin ang Adamic nature. Sa makatwid, meron tayong kasalanan at dahil sa kasalanan, tumatanda tayo. Nagkakasakit tayo, nakakalbo tayo, nagkakakanser tayo. Mamamatay tayo sa pisikal. Pero ang masakit dyan, pagkamatay natin sa pisikal, muli tayong harap sa kamatayang espiritual. Ang sabi nga sa Romans 9:27, minsan lamang itinakda sa tao ang kamatayang pisikal, pero hindi pa tapos. Pagkatapos nito, haharap ka pa sa impyerno na siyang ikalawang kamatayan. Kaya nga, itong lumpong ito ay lumalarawan sa atin. Itong lumpong ito, wala siyang magagawa pagdating sa kanyang karamdaman, malibang siya'y kahabagan lamang ng Diyos. Tingnan natin. Paano gumaling ang lumpong ito? Dumating si Jesus. Hindi aksidente. Paano kayo nagkaroon ng kaligtasan o kayo Kristyano? Dahil dumating si Jesus sa inyo. Hindi ko sa pamagitan ng ating paghahanap. Maraming tao naghahanap sa Diyos sa pamamaraan ng dating ginagawa ni Michael. Akala nila doon sila kalulugdan ng Diyos. Hindi yon. Ang tanging paraan ng paglapit natin sa Diyos, kung tayo'y pinapalapit ng Ama, ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang tao ito, kahabag-habag, inutil. Kaso nga lamang, dumating sa kanya ang biyaya ng Diyos. Ano yung biyaya? Hindi pinagtrabahuan, hindi pinagsikapan. Kusa itong dumating sa kanya na hindi niya inaasahan. Kung tawagin yan ay biyaya. Wala pong napupunta sa langit dahil pinagtrabahuan niya. Napupunta ang tao sa langit dahil binigay sa kanya ng Diyos biyaya. Dahil kung tayo magtatrabaho ng ating kaligtasan, ang kabayaran ng ating trabaho ay kamatayan. Kamatayan. Ngayon, tignan natin ikalawa. Unang-una, nakita natin ang kanyang kaso, inutil yan. Tayo rin inutil pagdating sa spiritual. Pero kinahabagan siya. At tignan natin ang ginamit ng Diyos na instrumento ng kanyang habag. Yung kanyang taga-pasan. Tignan nyo ulit sa verse 3. Ngayon, tignan natin ngayon ang sinabi ni Marcos tungkol sa taga-pasan. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng apat. Now, tignan nyo, unawain nyo ito. Itong lumpong ito, inutil, walang magagawa, istorbo, pabigat, sa buhay ng mga tao na sa kanyang paligid. Ganon din tayo, kahit anong ganda natin, kahit anong yaman natin, tayo po ay problema ng ating lipunan sapagkat tayo makasalanan.
Pero, may pumasan sa kanya. So, makikita natin kung paano dumating ang biyaya. Ang biyaya ng Panginoon pag dumarating sa iyo, kadalasan gumagamit siya ng kasangkapan. Hindi ka basta-basta makalapit kay Kristo sa magitan ng panalangin kung walang nag-aaya sa iyo, walang nagtitiis sa iyo, walang nagmamakaawa sa iyo, sumama sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Marahil 10 taon na tayong umaten sa church, pero hanggat hindi binuksan naman ng Diyos ang iyong puso, hindi mo maunawaan kung ano yung mensahe. Kaya may kasangkapan ang Diyos. At sa taong ito, ang kasangkapan dito ay ang 4 na magkakaibigan. Napansinin ninyo, may nalaman pa kayo dyan na may mga pangalan nito? Yung 4? Wala. Kadalasan, hindi po binibigyan ng halaga at hindi tinataas yung kasangkapang ginagamit ng Diyos para ikaw'y maligtas. Dahil hindi siyang tagapagligtas sa iyo. Siya isang alipin lamang, lingkod ng Diyos, sa isang pagkakataon na ginamit siya upang magising ka sa kalokohan. Pero yung 4 na ito, kilala sa 2 katangian. Bagamat hindi sila kilala. Hindi kilala ng mga tao, hindi sinabi ni Marcos, hindi sinabi ng Biblia, pero sa kanilang kilos, makikilala natin kung sino sila. Una, sila'y kilala sa kanilang kahabagan. Kahabagan. Ang sabi sa ating verse 3, may mga taong dumating na may dala. Alam niyo, sabi may dala? Hindi nila binitbit. Hindi nila nilagay sa kanilang bulsa. Paano dinala? Pasan. Mabigat na trabaho yun. Mabigat na trabaho yun. Dala sa kanya ng isang lalaking lumpo. Alam mo, pagka isang taong hindi nakakilos lumpo, ang bigat niya. Napakabigat niya. Pero dahil sa kanilang kahabagan, dala nila ang lalaking lumpong ito. Hindi nila maatim tignan ang taong naghihirap sa kanyang kalagayan. Kaya kung titignan natin, parang pasalamatan natin yung taong kumalina sa atin, pero hindi yun. Yun ang ating pagkakamali. Masyadong tumatawa tayo ng utang na loob sa mga taong ginagamit ng Diyos para tayo mamulat. Pero ang taong to, sadyang hindi pinalagay ng Panginoon ang kanilang pangalan, dahil kung pinalagay, maaring ito ay sambahin ng mga taong relihiyoso. Bibigyan naman honor, Saint Peregrina, Saint Isidro. Pero hindi. Pero mga taong ito, hindi nila maatim na ang taong naghihirap ay mananatiling nakalubog sa kanyang karamdaman. Kundi kahabagan sa kanilang puso ang naghari upang kanilang tulungan ang taong ito. Nagpahalaga sila ng panahon sa isang paralitiko. Nagpahalaga sila ng panahon sa isang istorbo sa buhay. Nagbigay sila ng panahon sa isang taong pabigat sa kanilang pamilya. Pabigat sa kanilang komunidad. Alam niyo, makuha tayo ng example dito. Huwag natin sabihin pabigat yung ating mga taong nasa ating paligid. Puno-puno sila ng haba. At ikalawa, kilala sila sa kanilang pagtutulungan. Pagtutulungan. Tingnan nyo ulit ang ating text. Ang sabi dyan, may mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng 4. Hindi sinabing buhat ng 1, tinulungan ng 3. Hindi, buhat ng 4, pantay-pantay silang nagtutulungan. Isang kanilang layunin ng tao ito ay dalhin kay Jesucristo. Minsan sa ating pamilya, iba-iba yung isip natin, no? Isama natin po, anak na po sa loob. Hayaan mo siya, matigas sa ulo niya, Diba? Ganun tayo minsan. Pero yung 4 na ito, na hindi kilala, na hindi sinabing kamag-anak, kundi kaibigan, kapitbahay lamang, nagkaisa silang tulungan ang lalaking lumpo. Ang sabi nga sa Amos 3:3, magsasama ba ang dalawa kung hindi sila nagkasundo? Ibig sabihin, itong 4 na ito, alam niyo, mahirap pagkasundo yung 4 No? Meron kailangan, may meeting pa yan, no? Yung bigat ng problema ng ating bansa ngayon,
isang presidente pinagtutulong-tulungan. Imbis na magkaisa na lamang, sapagkat ang sabi ng ating presidente, he's not just building a country, but he's building a nation. Ibig sabihin, mataas ang kanyang pangarap na luminis ang ating bansa, nang sa ganun sumagana ang lahat ng mga mayan, mahirap at mayaman. Pero maraming kumukontra dahil sa kanilang hangaring personal. Mahirap po magkaisa. Like for example, itong apat na ito, nagkaisa talaga sila. Sila ay nagkaisa. Pinasan. Alam niyo pa paano pagpasan? Kung lugar nito ng Capernaum, palibot, napakalayo dito. Batuhin ang mga daan dito. Pero pinasan nila ito sa simula hanggang sa himala. Minsan tayo, pagka bumigat na, di ba? Habang pasan sa baho, may ihin itong tao nito. Bakit? Dumul pa! Climb yan! Marami tayong reklamo minsan. Tumutulong na tayo pero nagreklamo. Wala tayong pagkakaisa sa pagtutulungan. Pero mga tao ito, pinasan nila mula sa simula hanggang sa himala. Wow! Ibang klase mga tao. Sino? Bakit hindi pinintulutan ng Panginoon ang pangalanan ng pangalan nila? Ayaw kaya nilang ipalathala ang kanilang pangalan? Gustong-gusto na yan ng bayan, ng bansa natin, na kahit magbigay ng asin sa kapitbahay, kailangan andun lahat ng press. Di ba? Kailangan front page sa dyaryo at maging pangunahin sa balita, 24 oras. Kalahin mo, magbibits ng mga artista nyo, pakikitaan pa. Anong pakinabang niya para sa akin? Anong pakinabang niya sa ating ekonomiya? Kaya ba't kailangan pang ilathala yan? Ilathala yung nagkabita, naghiwat. Pero itong apat na ito, matataka ka, ayaw nila ng popularidad. Bakit? Ginagawa nila ito dahil sa Panginoon. At dahil sa kanilang habag, sa kanilang kaibigan. So, tignan natin ikatlo. Una, nakita natin ang kanilang kaso. Kinuntil. Problema, pabigat sa buhay ng mga tao. Ikalawa, mayroong ginamit na kasangkapan, tagapasan. Hindi kilala. Hindi nagpakilala. Pero sa kanilang gawa, kilala sila na isang mahabagin at matulungin. Ikatlo, tignan natin ang katangian ng tagapasan. Verse 4. Tingnan niyo sa verse 4. Nang hindi nila ito mailapit. Verse 3 muna basahin natin. May mga taong dumating na may dala-dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng apat. Nang hindi nila ito malapit sa kanya, kay Jesus, dahil sa karamihan ng tao, hindi sila umatras, no? Hindi sila nagreklamo. Kundi, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihigaan ng lupo. Napansin natin, yung apat na ito, pagod na, tigi isang tabong pawis na simula sa simula hanggang sa himala. Nakitang napakaraming tao, hindi sila makalapit sa pinto. Maraming tao nagsisiksikan. Hindi sila matras. Hindi sila pinanahan ng loob. Hindi sila reklamo. Gumawa sila ng paraan. At ang tanging paraan nakita nila, sa likod pala, walang tao. Sino ba namang makikinig ng preaching ni Jesus na sa likod walang hindi makita? Siyempre nasa harapan, sa bitana, sa bubong. Inakyat nila yon. At alam niyo ba ang bubungan sa bahay ng panahon yun? Bilaran niya ng trigo. At minsan, hindi lamang bilaran, kundi doon pa mismo nilalagay ang mga hayop. Pinaakyat doon. At kadalasan sa mga Hudyo, yung taas ng bahay na yun, may isang maliit na kwarto, yun ang panalanginan. Bilaran ng trigo, at halimbawa, pag mayroong pananawagan sa bubong lang, magtatawagan, sabi nga, kung kayo may balita, sigaw nyo sa bubungan,
Ganun ang context nun eh. Kaya itong bahay na ito, yung bubong ito, medyo matibay. Kaso lang, ang building nila, hindi tulad sa ating hollow blocks, jack built. Ang bahay nila, ang pinaka-hollow blocks nila noong araw ay putik na pinatigas. At mayroong mga dahon ng mga dates. At doon, binutas nila yun. Tinignan lang kung saan banda si Kristo. Binutas nila. No? Eh si Pedro may alam ng bahay nito. Ano kaya sabi ni Pedro? Bakit pinubutas yung bubong ko? Ang hirap gawin yan. Tapos yung mga taong sa baba, yung mga Pariseo, na lalo na gano'ng mga ano reklamo nila. Pero hindi sila tumigil hanggang sa inihuhugos nila ang taong paralitiko. Nakita natin sa kabila ng tagod, sa kabila ng dami ng tao, nagsikap sila, naging matalino sila, gumawa ng paraan. Na ang tanong, anong nagtulak sa kanila para gawin ang gayong dakilang gawa sa buhay ng isang lumpo? Bakit nila ginawa yun? Bakit nila nagawa? Alam niyo? Bakit nila nagawa? Verse 5, basahin natin. Ang sabi sa verse 5, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Ano pong nakita? Pananampalataya. Sa mga kapatid, yung apat na ito, mga Kristiyano, mga mananampalataya. Kaya naman pala punong-puno ng habag, punong-puno ng pagkakaisa para magtulong-tulong sila. Gaano mang kabigat ang kanilang pasanin, hindi sila tumigil, hindi nagreklamo, naging matalino, gumawa ng paraan upang ang taong kanilang kinabagan ay mailapit kay Kristo. At si Kristo lang nakakita niyan. Nakita ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Nakikita din ng Panginoon ang iyong pananampalataya kapag ikay gumagawa ng bagay na hindi kailangang ilantad ang iyong pangalan, kundi tanging mata lamang ng Diyos ang nakakakita. Mahalaga sa Panginoon yung ganong klaseng gawa. Ano nag-udyok sa mga tao ito? Well, ang nag-udyok sa kanila, nag-motivate sila because they are believers. Sila yung mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya ay talagang matulungin, mahabagin, hindi mareklamo. Nakita ito ng Panginoon Jesucristo. Hindi sila kilala ng mga tao, pero kilala sila ng Panginoon. Yun ang pinakamahalaga, mga kapatid. Yun ang pinakamahalaga na tayo'y makita ni Jesus. Na tayo makita na may taglay na panampalataya. Dahil si Jesus ang naluluwalhati. Kapag tayo bilang Kristiyano, isinasagawa natin ang kanyang kalooban na tayo tumulong sa ating kapwa, ang Panginoon ang totoong naluluwalhati. Yan yung sabi sa John chapter 4 verse 21. I'm sorry. Sa Matthew chapter 5 verse 16. Una sa John 14:21. Mali ang pagkaka John 14. Pakibasa na John 14:21. John 14:21. Siya'y mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon. Kay siyang nagmamahal sa akin. Okay, sige, tuloy. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama, at siya'y mamahalin ko at ihahayag ang aking sarili sa Kanya. Kita nyo? Yung apat na ito, taglay nila ang utos ni Kristo. Taglay nila ang salita ng Panginoon. Hindi sa kanilang tenga, kundi sa kanilang mga puso para ilakad ng kanilang mga paa. Sa mga katuwid, kung kanilang katuparan ang salita ni Kristo, minamahal nila si Kristo, naluluwalhati nila ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, sino mang nagtataglay ng aking salita at isinasagawa ito, sila yung nagmamahal sa akin at sila'y aking mamahalin at ng aking Ama. Kaya naman pala, itong mga taong ito, hindi mawala-wala ang kanilang kahabagan pagtutulungan dahil taglay nila ang salita ni Kristo na kanilang napakinggan, hindi lamang ito sa tainga, kundi sinasagawa.
At ano nakita ng mga tao ngayon? Kadiliman? Sa apat na ito? Baka napahiya ang marami doon. Kapitbahay ko yan ah. Yung iba naman, si Manong, yung aking tiyuhin, dapat akong nagdala yan. Isinto mga tao na, hindi kilala ito. Anong salita ni Kristo? Ang sabi sa Matthew 5:16. Anong sabi sa Matthew 5:16? Sino magbabasa? Bilang isang Kristyano. Pakibasa. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Nangyari ba ito sa apat na tao ito? Nangyari. Nagliwanag talaga sila sa mata ng tao. Hindi kinakailangan magbandi nito. Uy, nakatulong ako yan. Uy, ako nagpaaral yan. Uy, ganito. Katulad na sabi ni Ronnie, sa Bible study ng Pastor Ronnie, yung simpleng pagyayabang, sinasabi sa prayer request ba yan? Yung anak ko, ano mo, pag-pray natin, pasalamatan ng Diyos kasi top-notchers yan. Isa sa kailangan pagsabihin. Sabi ni Pastor Ronnie daw simpleng pagyayabang yun. Pero tao ito, hindi nila pinagmayabang kanilang sarili, kundi ipinakita ang kanilang mabubuting gawa. Kaya naman, sabi dyan, niluwalhati ng mga taong ito ang Diyos. Pag alam natin, niluwalhati ng mga taong ito, bagamat si Kristo, pero nakita nila, paano nila maluwalhati si Kristo kung di dumating yung lumpo na pasan-pasan ng akal. Kita natin? Itong mga tao nakapanood sa kanila, mga unbelievers, bagamat sila'y naniniwala sa Diyos, pero hindi naniniwalang pinamuhay ang salita ni Kristo, considered as unbelievers, mahusay silang magsasalita tungkol sa Diyos, tungkol sa salita ng Panginoon, tungkol kay Kristo. Maring ituro ka pa kay Kristo. Sino mga magulang dito? Nagsasabi, huwag mo na akong istorbohin, Brad, dalhin mo mga anak ko. Oy, kayo mga anak, sige, mag-aral kayo sa church para makilala si Kristo. Di ba, salita ng mga unbeliever yan? Magaling sila magturo sa mga tao, maging sa mga anak, tungkol kay Kristo, pero sila hadlang ng kaligtasan ng mga taong dapat maligtas. Sila yung mga Pariseo. Modern Pharisees. Matthew 23:13. Ang sabi ng Panginoon sa mga modernong Pharisees, modernong Pariseo sa ating panahon, sabi ng Panginoon noon, kabag-habag kayo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat sinasarahan ninyo ang kaharian ng langit sa mga tao, sapagkat kayo mismo ay hindi pumapasok at ang mga pumapasok ay hindi ninyo pinapayagang makapasok. Kung tayo mga magulang mismong humaharang sa ating mga anak at sasabihin mo, kilala ko ng Panginoon, ba't kailangan ko pa umatin dyan? Actually, ikaw ayaw mong pumasok sa kaharian, ayaw mo rin papasukin sa kaharian ng Diyos ang iyong mga anak. Kung tawagin yan ay moderno Pariseo. Now, sino lamang ang may kakayanan na makalapit kay Kristo? John 6:37, yung mga niloob ng Ama na lumapit sa Kanya. Tingnan nyo. John 6:37, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Hindi sa kusa ng tao yun. Mga kapatid ko, ikay naging Kristiyano, hindi dahil sa iyong sarili, hindi dahil sa iyong magulang, instrumento lamang sila, kundi dahil ang Ama ang nagpahintulot sa iyo na makalapit kay Kristo. Ngayon, iwanan mo si Kristo? Babaliwan mo ang kanyang ginawa sa iyo? Verse 44, walang tao makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at siya'y muli kong bubuhayin muli sa huling araw. Ganun po ang Kristyanismo. Ganun kalaga. Wala tayong may pagmamalaki sa isa't isa. Kaya huwag natin sabihin, alam mo naman ito sumampalataya dahil ako pilit yung ministry. Hindi ko na iniiwan. No. Nakita mo lang katangian ng Diyos na mapilit sa iyo sa magitan ng pagpupumilit ng misis mo. Huwag mo taas ang misis mo. Taas mo ang Diyos. Dahil gumamit siya ng misis mo na mapilit din para ikaw ay madala kay Kristo.
Itong taong ito, sino nagpumilit ito? Yung paglumpo, ni sa isip ng lumpo, wala siyang alam. Pero dahil doon sa mga taong yun, niloob ng Ama na dalhin yung taong yan kay Kristo sapagkat nais ko siyang maligtas, walang nakakalapit kay Kristo, sabi niya, malibang siya'y loobin ng Ama. Tulad sa apat na ito na siguro magkakapit-bahay ito o magkapatid sa panampalataya, maging tulad tayo sa kanila, mga kapatid. Kaso lang, tayo mismo nagiging balakid eh. Tayo na mismo nagiging hadlang at nagiging sagabal dahil tayo mismo hindi lumalapit kay Kristo. Kaya sabihin ng mga inakay natin, ikaw nga, hindi dumarating. Paano pa kung sasama sa'yo? Tayo pa yung naging halimbawa na walang pananampalataya. Tayo yung stumbling block. Katitisuran. Ano ba sabihin ng katitisuran? Tayo yung nag-o-offend? Hindi katitisuran yun. Ibig sabihin katitisuran, ginagaya yung mali mo ng mga tao. Ito mga tao ito, hindi nagpakilala. Ngunit kilala sila sa kanilang mga gawa. Mag-akay tayo. Mag-akay tayo ng mga tao sa kaharian ng Diyos. Huwag silang hadlangan dahil sa ating ugali. Huwag natin hadlangan dahil sa nakikita sa atin na halimbawa. Na sinasabi natin tayo mananampalataya pero tayo yung hindi sumasampalataya. Huwag tayong maging katitisuran ng marami. So ano pong leksyon ang maaari natin dalhin ngayong gabi sa araw na ito? Paalala lang, dalawa, sa ating pag-aakay sa mga tao. Tungkulin natin mag-akay, mga kapatid. Hindi tayo exempted dito. Utos ng Panginoon, Matthew 28, mag-akay tayo ng mga makasalanan tungo kay Kristo sapagkat tayo yung instrumento ng Diyos. Tayo yung mananampalataya. Tayo may kahabagang ibinigay ng Diyos sa ating puso sa mga taong problema at pabigat sa kanilang buhay. Huwag natin tignan ang kanilang mga katuwiran. Sinasabi natin, magtitigas ang ulo niyan, hindi niya niwala, umatras tayo, nagpapakita lamang na wala kang kahabagan at wala kang pagkakaisa at pagtutulungan. Ang isang Kristiyano ay mahabagin. Kaya matuto tayong huwag umintindi sa kanilang mga katuwiran, sa kanilang katayuan, mayaman man sila o mahirap man, may pinag-aralan man o wala. Sa totoo niyan, kahit anong yaman nila, tulad ng Kapernaum, paralitiko sila. Hindi sila mariligtas hanggat hindi ka nagpagamit bilang instrumento ng Diyos para sila ay magising sa katotohanan. Ikaw, bawat isa sa atin, ay means, kasangkapan ng Diyos upang ang mga taong yan ay matira kay Kristo. No, hindi lamang tayo taga-akay. Dapat din ikalawa, dapat tayong maging tagapasan. Magtiis, magtiyaga, maging mahinahon, maging mabait, kahit na tayo'y sinusunggaban o sinasaktan ng mga taong inaakay natin, inaalimura tayo, tularan natin apat na ito'y nagtiis sila simula sa simula hanggang sa himala. Magtiis tayo. Dahil ang Kristiyano may kahabagan. May kahabagan yan. Imposibleng wala. Sapagkat taglay natin ang Espiritu ni Kristo. Dapat tayong may kahabagan sa mga taong paralitiko sa ating paligid. At tayo rin ay dapat magkaisa sa layunin ng kaligtasan. Hindi layunin para tayo makilala, para tayo mabantog, kundi gagawin ba natin ito para makilala tayo. Kaya natin si Kristo ang makakita ng ating pananampalataya. Ang bigat sa ating pamilya mismo, pinababayaan natin. Katuwir natin, mga bata pa yan, wala pang malay. Tandaan ko sa inyo. Ito sabihin ko sa inyo, ikinumpara ng Diyos ang karya ng Diyos, langit sa bata. Dahil ang bata mapagpakbaba, madaling tumanggap. Dito lang sa ating matatanda, mayayabang at mga makatuwiran. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, malibang kayo mag-iisang sanggol, hindi kayo papasok sa aking karya. Kaya ang isang bata man,
may karapatan silang dalhin natin sa karya ng Diyos. Kaya natin si Kristo makita ng ating panampalataya. Kailangan ng mga parametiko ang ating kahabagan at pagtutulungan. Luwalhatiin natin ang Diyos sa ating buhay. Tayo manalangin. Panginoon, tunay Lord na kuminsan nakakalimutan namin na kami yung mga niligtas, kami kinahabagan ninyo, kami kinaawaan ninyo sa kabila ng aming pagkarebelde, sa aming pagkamakasalanan. Totoo Lord na higit pa ang aming ginagawang pagrebelde sa inyo, sa aming pag-alimura sa inyo, Panginoon, na mas minahal namin ang mga bato na sinasamba namin, niluluhuran namin, kaysa sa inyo na kayong lumikha sa amin, nagbigay ng buhay sa amin, isang napakalaking kasalanan. Ngunit, sa kabila po na yung kahabagan, gumamit kayo ng mga tagapasan sa amin, na kami mga lumpo sa kasalanan ay dinala kay Kristo upang kami kahabagan ni Kristo. O Panginoon, tulungan niyo kami na maging katulad din kami sa mga taong nag-akay sa amin, na handang magtiis, handang magtiyaga, handang magpakumbaba, madala lamang sila, makakilala lamang sila sa Panginoon sapagkat yun ang nais ninyo. At huwag naming hayaang maghanap kami ng pangalan na kami makilala sa aming mga ginagawa, kundi makita lang sa amin, Panginoon, ang totoong katangian ni Kristo upang marami po ang magluwalhati at magpasalamat sa Diyos dahil sa amin. Magligtas kayo ngayong gabi, Panginoon. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.